So, nakarating na po tayo dito sa punto na ito. Puntahan naman natin itong video ulit ni Marcus Lacanilaw. Patungkol po dito sa interview ni MG. Alam niyo po kung bakit. Kaya po natin to pupuntahan kasi kailangan po nating masoplak si Kulaong. Okay, nasan ba yun? Ba't nawala? Ito ba yun? Ito. Kahati ka. Mismo yung nag-video, hindi rin naman siya yung binidyo. Yes. Kasi bago na yung pamunuan ng LTO, Marami din taong gumagawa niyan. ng plaka. Ito. Ito, Asek. Ayon kay Mangusin, kakasuhan niya daw po. Lang yung batas. Black. Ayan. So, kung mapapansin po ninyo, never nang sumagot si Kulaong dito kay Lacanilaw. Na interviews ni MG si LTO chief, hindi sumagot si Kulaong. Alam niyo po ba kung bakit? Natakot. Bahagang buntot. Umurong ang bayag kay LTO chief Lacanilaw. Lalo pa kung mapanood niya itong video na ito ni MG na kung saan sinasabi nga ni Chief Lacanilaw na pinag-iisipan niyang idemanda itong si Kulaong at sinabi din dito ni LTO Chief Lacanilaw kung ano yung kanyang mga achievement at kung ano yung kanyang qualifications para maging isang LTO chief na talaga namang nagmukhang Kulaong talaga at alam niyo yung kutong lupa. Nagmukha talagang kutong lupa dito si Kulaong dahil po sa mga sinabi na ito ni LTO Chief Lacanilaw. Ager siya. Asek, so dapat mas maging tayong lahat, di ba? Na hindi po pwede yung ganun. Eto, Asek, ayon kay Mangusin, kakasuhan niya daw po ang LTO at si Asek Lacanilaw sa ombudsman daw po. Ayan po yung madalas niyang paulit-ulit niyang iniyayabang. Ikaw naman ang bibigyan ko ng 2 araw para sagutin yan. Pagka hindi, kakasuhan kita sa Lunes. Magkita tayo. Ang tayo mo kaso. Pati sa ombudsman, kakasuhan kita. Abuse of power ka. Ano pong masasabi? Welcome naman yan. Sa totoo lang. Kami, dahil nagtatrabaho kami sa gobyerno, yung buwis ng taong bayan ang sinasahod namin. So, hindi mo maiwasan na may mga ganyang mga tao na walang magawa sa buhay, na nagsasabi ng mga kung ano-ano na walang basihan. Pero kung gusto nila, open sa amin. Ni-revoke daw po ang lisensya ni Mangusin at bakit daw hindi ito binigyan ng pagkakataong sumagot at walang natatanggap siya na show cause order personally. Yung post daw nila ay naka-blur at walang pangalan. Yung pong pinost ng LTO at ng mga iba't ibang media source, no? So, hindi daw po matukoy ni Mangusin na siya daw ang tao na yon. Revoke nyo na. Yusek Lacanilaw. Ang galing mo talaga. Wala man lang wala man lang pagkakataon sumagot Kahapon, show cause order, supposed to be. Sasagot kami ngayon. Nagpe-prepare na kami. Bigla ka namang naglabas na revoke na. Ang galing. At saka wala akong na-receive na show cause order Galing mo Nag-post sila sa Facebook, vlogger. Wala naman sila nilagay na pangalan. Ngayon, revoke na yung lisensya ko. Dahil tinamaan siya sa sinabi ko. But, you know, what is unacceptable? Hindi pa ako nakakatanggap ng show cause formal na show cause order. Kahapon ko lang nabasa, Facebook pa yon, wala pang nakalagay na pangalan. Okay, yung muka ng vlogger na sinasabi mo, naka-blurred. Hindi ko matukoy kung ako. And then, ngayon, to prepare para sasagot sana kami, antimano, ngayon lang, nirevoke nyo na lisensya ko. Di kupel ka, Marcus Lacanilaw. So, ni-revoke daw ito dahil tinamaan si Asek sa mga pinagsasabi ni Mangusin. Totoo, Hindi, sa totoo lang, pinadalhan namin siya ng show cause order dun sa mga registered address niya. Iba't iba yan. Okay? Akala niya isa lang. Ilang beses namin. Palipat-lipat kasi ng bahay
So, pinadalhan namin lahat yan. At yun ang report ng Intelligence Division namin. Yung bakit nagbablur, lahat naman ang pinopost namin. Kasi nga, doon yung Out of pumapasok respect. yung data privacy Ah. So, yung mga tao na hindi mo dapat pinopost, yung mga pangalan, address, Muka. oo, na may blur ng konti yung mukha para sa kanilang privacy. Kaya lang, sa kaso niya, kahit naka-blur, alam mo na kung sino siya. So, Diba? Tayo nga, alam nga natin na siya yan eh. Tapos siya, hindi niya alam na kung siya yan. Diba? Kaya nga po talagang si Kulaong po dito, na ano na, natakot, nabahag po buntot kay Yusek Lacanilaw. ang sa amin lang, pinadala namin. So, Okay. imbis na sagutin niya ng legal, kung ayaw niyang pumunta dito sa LTO, nagpapunta siya ng abogado na sinasabi naman niyang napakarami niyang abogado, para nakapagpaliwanag Natatawa si MG kasi alam ni MG, isa lang abogado ni Kulaong eh. kung bakit niya ginawa yon. Kasi sa amin, yun yung procedure ng LTO. Pag mag-show cause kami, i-hearing, pupunta ka, magpapaliwanag. Kung nag-away yung dalawang panig, magpapaliwanag magkabila hanggang sa desisyon na namin. Pero habang naka-show cause order ka, suspendido ang license mo, naka-alarma yung sasakyan mo. Okay. Asek, may question po ako. Yung sasakyan niya po ba, Wala kami sa kanya at ayaw niyang makipag-usap so hindi po totoo yung pinagsasabi niya. namin at saka yung legal na paraan. Okay po. Sige po, Asek. Ngayon po, Asek, ito medyo, ano po to kumbaga, ito po yung mga pinagsasabi niya sa inyo. Gusto lang namin malaman kung ano yung, ano mo dito, take mo dito, Asek. Kung ano-ano po na hindi kaaya-aya ang mga Okay pinagsasabi niya sa inyo, ipe-play ko na lang yan, Asek, hindi ko na sasabihin sa'yo kasi kahit ako kinikilabutan ako Okay pag lang. parang napaka, ano nito, sobrang bastos po, no? Kupil ka talaga, Lacanilaw. Oo. Hindrotot na ano na to? Na si Marcos Lacanilaw. Kinanginang kalbon to. Putok ka sa buho. Putok ka sa buho. Kalbo. Itong masarap kalaban, may tira. Yusek to eh. Yan ang gusto kong kalaban. Diyan yung May tira talaga. May tira talaga at may bitaw si Yusek Lacanilaw. Kaya nga po si Kulaong walang rebat kasi nga naduwag bahagang buntot. kita si FLM. Gaano ka kaabusado? Yan ang pagkakataon na ipagtanggol ang sarili ko. Gaano ka abusado ka, Lacanilaw? Di ba? Gaano ka kaabusado? You play like God just sa LTO. Pero hindi mo ko kayang pasunurin. Hindi ako natatakot sa isang kalbong katulad mo. Di ba? Nuknukan ka pa ng sinungaling, pinagkakalat mo, peke plaka ko. Ayun yung sasakyan ko, nasa bahay. Nasa labas lang. Biniling ko na sa lahat ng gwardiya na pag darating ka, papasukin ka. I-verify mo. Pagka peke yung plaka ko, dediretso na ako ng kulungan. Lahat ng kasalanan, naaminin ko na, pati pagpatay kay Bonifacio at saka kay Rizal, di na ako lalabas kasi ako yung sinungaling eh. Paano naman pagka hindi peke yung plaka ko, anong gagawin ko? Gusto mo ngayong linggo, palo ko sa ulo mo para imbis na magsimba ka ng maayos, magsimba ka may biyak sa ulo? Di ba? Pero dito na lang, abusado daw sa kapangyarihan. Tapos sabi niya, hindi daw kayo qualified bilang isang ASEC. Pasalamat daw po dahil hindi nanalong politiko si Mangusing, kung hindi, may kinalagyan daw ito sa kanya. Magdasal daw ito na hindi siya manalo bilang politiko. Ano pong masasabi niyo dito? Small statement ko lang po. Isa-isahin muna natin. Okay, Kasi sige po. sinasabi niya na Abusado sa kapangyarihan to Pero dahil kinall out kita, antimano kayo, diribok mo na. Hindi ba abusado ka sa kapangyarihan mo, Mr. Lacanilaw? Parang you act like a god, di ba? lahat kayo taxpayer. Yes. Anong gusto ninyong LTO chief? Yung pakaang-kaang lang sa opisina, hindi nagtatrabaho, o ginagawa yung trabaho niya? Trabaho namin yun eh. Mandato namin yan. So, ginagawa namin yung trabaho namin. Nalimutan nila na ang mandate ng LTO, registration, license, and enforcement. So, ginagawa namin yung trabaho namin. Pangalawa, maganda naman yung tanong niya. Ang galing, sobrang pagkakaabusado mo sa kapangyarihan mo, Marcos Lacanilaw. Paano ka nga pala naupo dyan sa LTO? Matanong ko lang, qualified ka ba dyan?
Qualified ka bang mamuno dyan sa LTO, Marcos Lacanilaw? Ang inang laki sampal kay Kulaong to, yung sagot ni Marcos Lacanilaw eh. Okay, ganito. Bago ako pumasok sa LTO, kung pag-uusapan natin yung posisyon sa gobyerno, Okay. dati akong Assistant Secretary ng Office of Civil Defense. Okay? Okay. Under yan ng Department of National Defense. Ako ay na-promote. Ako yung naging Special Envoy on Transnational Crime with the Ambassador rank. So, Ambassador... Ambassador rank ka, special envoy. Kulaong. Kumbaga, si Marcos Lacanilaw, elepante. Ikaw Kulaong, putong lupa. Ganun kalaki ang inyong diferensya. Etong si Marcos Lacanilaw po ay kapit-kapitaga ng hinawakan nito na opisina. Siya po ay Special Envoy on Transnational Crime. At siya po ang kumbaga ambassador level po yan. Kaya po isang ano po yan, isa pong malaking sampal kay Kulaong. Si Kulaong ano ba narating? BJMP. Yan lang narating ni Kulaong BJMP lang. Rank ako, noong time na yon, under ko nga yung naging kontrobersiya naman yan, yung Interpol. Ako yung isa sa Pilipino na nakakuha ng maging chairmanship ng United Nations sa Geneva, Switzerland para sa chairmanship ng Arms Trade Treaty. So sa buong mundo yon. So ayun natin mga Pilipino, naayos naman natin bago ako pumunta ng LTO, nagawa naman namin ang trabaho namin. Pangalawa, alam mo sa totoo lang, marami nang naupong opisyal dati dito. Dating general, dating abogado, pero ano nangyari? Hindi naman naayos ang LTO eh. Ang importante sa LTO, naiintindihan mo yung trabaho mo, yung batas, yung enforcement mo, nagagawa mo. Yung kotse, buhay ko nung araw pa eh. Nagkokotse ako, nagmumotor ako, alam ko kung ano ang problema ng LTO. Kasi kagaya rin ako ninyo na ano yung hinaing natin sa LTO, alam ko. Alam ko kung anong problema. Sa totoo lang, hindi naman kailangan ng general o abogado ang LTO eh. Ang kailangan nito, nauunawaan niya yung buong sistema ng LTO kung paano yung enforcement at programa para sa ikabubuti ng taong bayan. Yun. How about dito, Asek? Kung sa Kita nyo, si Kulaong. Ikaw Kulaong, ano qualifications mo? Para kang sinampal ng ano rito ng basahang may ipot. Alam mo yun, basahang may etchas. Tapos inihilamos kay Kulaong. Parang gano'n ang ginawa dito kaya Kulaong. Pahiyang-pahiya dito si Kulaong. Kaya po, kung mapapansin ninyo, walang rebat si Kulaong patungkol dito kay Marcos Lacanilaw. Wala siyang sagot. Hindi niya na ito man lang binanggit. Bakit? Siguro may nagtimbre sa kanya. Tigilan mo si Marcos Lacanilaw, hindi mo kilala yan. Dating sekretary yan ng Civil Defense. Hindi po sa National Defense, sa Civil Defense. Tapos transnational pa siya, envoy. Diba? Ambassador rank. Nakarating pa ng UN. Si Kulaong, BJMP, Bikutan, Taguig, Regional Trial Court, yan lang ang mga narating niyan, si Kulaong. Diba? Kaya walang Panama, kaya Yusek Lacanilaw. aling may sagot ka. Pasalamat daw at hindi nanalong politiko si Mangusin. Kung hindi, may kinalagyan daw kayo sa kanya. Magdasal daw po kayo kasi hindi siya, na wag siyang manalo bilang politiko. Pasalamat ka, hindi ako nanalo politiko. Pag nanalo ako, may kinalagyan ka sa akin. Masyado kang abusado, Mr. Lacanilaw. Abusado ka sa kapangyarihan mo. Magdasal ka na hindi ako maging politiko. Meron Siguro, ka bang ano, dyan? pananaw niya yan. Ako naman ay, kung ang presidente nga, napakakalmado. So, sa akin, siguro, naubos na yung takot sa dibdib ko. Kaya hindi ako, kung ganyan ang gusto niya, okay, go. Okay.
Wala po ba kayong balak kasuhan si Mangusin sa mga pinagsasabi niyang sobrang pangit at kabastos-bastos po sa inyo, personally po sa inyo at sa LTO? Sa totoo lang, siyempre kami ay mga opisyal ng gobyerno, lingkod bayan. Public Oo, so servant. kailangan namin na hindi kami balat sibuyas na naapektuhan. So ako sinusundan ko kung ang Pangulo nga grabe nilang batikusin tama. left and right, masyadong personal na alam kong hindi totoo. Pero ano mo yun, kailangan namin maging pakita namin sa publiko na hindi sa ganong paraan ay ano namin. Siyempre pumapasok sa isip mo yung legality at kaya kong gawin yun. Yes, Pero yes, pinag-aaralan ko rin na kung ano yung tama lang. Okay. Sige. Kaya ko laong humanda ka. Sana ngayong panahon ng Kapaskuhan mapagmuni-muni ni LTO Chief Lacanilaw na ikay kasuhan dahil sa pambabastos mo sa isang public servant. Sobrang personal, sobrang nakakabastos at talaga pong pagpapakita ng walang galang sa batas, walang galang sa nasa pwesto etong si Culaong. Inggit na inggit kasi siguro din si Culaong dito kay Chief Lacanilaw kasi nga biruin mo, LTO chief tong si Lacanilaw, samantala si Culaong, ex-con lang. Ex-convict lang. Diba? Nako, Culaong, humanda ka. Mukhang nakahanap ka na ng katapat sa katauhan ni MG. At baka hindi ka rin tigilan nitong si Kap Nino Barsaga. At malay natin, diba? Baka bigla na lang merong love letter na darating kay Culaong mula po sa korte galing kay LTO Chief Lacanilaw. Yan ang abangan natin, di ba? Okay, kawawa to si Culaong kapag pinatulan talaga to ni Lacanilaw kasi biruin mo, special envoy, transnational na yung sa Interpol. Yan ang isa sa mga humuli kay Digong. Hindi alam ni Culaong. Si Digong nga naipakulong yan. Diba? Kaya nako Culaong, talagang may kalalagyan ka. 2026 siguro yung pinakamalas mong taon. Yan lang ang masasabi ko.